Ang dami mo nang binibili sa akin. Tama na please. Shh! Sky is the limit. Basta hindi ka na ulit magsusuot ng ganyang dress pag hindi mo ako kasama. Kaya itong mga binili ko sa'yo ang isusuot mo. Napapailing na lang si Yomi dahil napakaraming damit ang binibili ni Terence sa kanya. Panay pantalong maong, iba't ibang leggings at simpleng blouse, t-shirt ang mga binibili nito. Konserbative pala ang lalaking to. Samantalang pag silang dalawa lang, ay halos ayaw nitong magsuot siya kahit panty niya. Pagkatapos nilang magkabalikan kanina sa loob ng kutsi nito, ay nag-aya itong mag-mall sila para kumain na rin ng tanghalian. Na-excite siya dahil gusto niya talagang mamasyal ngayon kasama ito. Nagugutom na rin siya dahil wala pa siyang kinakain mula nang magising siya kaninang umaga. Napagdesisyonan nilang mag-mall, ngunit hindi sila maaaring maging sweet o PDE sa public places. Mahirap na baka may makakita o makakilala pa sa kanila. Kaya kahit gustong makipag-holding hands ni Terence sa kanya, kanina pa, habang namamasyal sila sa mall, ay hindi niya ito pinagbibigyan. Para lang tuloy silang magkaibigan na namamasyal at nagsha-shopping. Thank you for shopping, sir. Enjoy your day. Pasasalamat ng mga sales lady kay Terence pagkatapos nitong bayaran ang mga damit na napili nito para sa kanya. Nais mapataas ng kilay niya dahil halatang kinikilig ang mga sales lady kahit saan man sila pumasok na store. Halos lahat pare-pareho ang mga nagiging reaksyon. Meron pa nga kanina na nagpa-picture. Pinagbigyan naman ito ni Terence dahil good mood ang mukong. Thanks. Nakangiting sagot ni Terence sa mga ito. Impit na tumili naman ng ibang sales lady na hindi na mapagilan ang kilig na nararamdaman, lalo na't ngumiti pa si Terence sa mga ito. Hindi nila alam na kaya lang naman good mood si Terence dahil pumayag na siyang maging secret girlfriend nito. Pakiramdam nito ay nagwagi na ito sa kanyang puso. Todo ngiti na naman sa'yo sila ate girl dun na. Lahat na lang ng store na napuntahan natin, kinikilig dahil sa'yo. Nakanguso niyang sabi paglabas nila ng clothes shop na iyon. Napangisi naman agad si Terence. Nagsilos na naman ang baby ko. Alam mo naman, kahit pagsamasamahin mo ang lahat ng babae sa mundo, ikaw pa rin pipiliin ko eh. Banat nito habang bitbit nito ang mga damit na pinamili nila. Nakalagay ang mga iyon sa 5 malalaking paper bags. Gusto niya itong tulungan magbuhat sa mga paper bags, ngunit ayaw nito. Ang hirap palang magka-boyfriend ng gwapo. Parang palaging aagawin. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang mga babaeng napapalingon ng kusa kay Terence. Halos lahat kasi ng makakasalubong nilang mga babae ay napapalingon at napapatitig dito. Ibang klase pala ang appeal nito. Ang lakas makapuko ng chicks sa paligid. Madali lang yan. Dahil loyal lang sa'yo ang gwapong boyfriend mo. So you don't have to worry. Napapangiti na tuloy siya sa mga hirit nitong pampakilig sa kanya. Ang tamis nga ng ngiti mo sa mga babae doon kanina na nagpa-picture sa'yo eh. Crush mo siguro ang isa roon no? Napapanguso niyang usisa kay Terence. Tumawa ito. Sino naman doon? Ni hindi ko nga maalala kahit isang mukha ng mga babaeng nagpa-picture sa akin kanina. Para lang silang hangin na dumaan. Nakafocus kasi ako sa kagandahan ng girlfriend ko. Matamis lang naman ang ngiti ko kasi alam kong sa akin ka na ulit. Napakadaldal. Natatawa niyang sabi.
Isa sa mga nagustuhan niya kay Terence ay masarap itong kausapin. Hindi mapapanis ang laway niya dahil kahit sobrang gwapo nito ay hindi ito boring kasama. Madalas pa nga ay mapagbiro ito. Nagustuhan niya talaga sa ugali nito ang pagiging palabiro at malambing. Ngumiti ito sa sinabi niya. Anyway, saan mo gustong kumain? Any cravings? Kuya, hindi pa man siya nakakasagot sa tanong ni Terence nang matigilan sila sa paglalakad. Sabay silang napalingon sa kanilang likuran. Para siyang naubusan ng dugo sa katawan nang makita niya ang kapatid nitong si Happy at Yoshi na papalapit sa kanila. Napakaliit naman ng mundo. Bakit sa di na may rami ng mall sa buong Pilipinas ay dito pa talaga sila nagkatagpo-tagpo? Ang pagkakataon nga naman, no? Kuya, anong ginagawa nyo dito? Nagtataka ang mukha ng kapatid ni Terence nang makalapit ito sa kanilang dalawa. Dismayadong tingin naman ang ibinigay sa kanya ni Yoshi. Mukhang alam na nitong nagkamabutihan na silang muli ni Terence. Ikaw, anong ginagawa nyo dito? Bakit wala ka sa campus nyo? Bakit kasama mo to? Balik tanong ni Terence sa kapatid nito. Kunot noo itong tumingin kay Yoshi. Kuya, nagpa-check up lang ako sa hospital malapit rito. Nagpasama lang ako kay Yoshi. Pauwi na rin kami. Kumain lang kami ng lunch. Naputol ang pagpapaliwanag ni Happy sa Kuya Terence nito nang biglang hawakan ni Yoshi ang isang braso niya. Yumi. Seryosong sambit ni Yoshi sa kanyang pangalan pagkatapos nitong hawakan ng braso niya. Agad naman siyang hinawakan ni Terence sa kabilang braso niya. Agad ring napahawak si Happy sa braso ni Yoshi. Halos sabay pang nataranta ang magkapatid na Hoffman. Ang sisti tuloy ay hawak ng dalawang lalaki ang magkabilang braso niya, samantalang hawak naman ni Happy ang braso ni Yoshi. Don't touch her. May halong babala sa seryosong tono ng pananalita ni Terence kay Yoshi. Hindi nito nagustuhan ang paghawak ni Yoshi sa kanyang braso. Umuwi na tayo, Yumi. Binaliwala ni Yoshi ang pagbabanta ni Terence rito. Napalunok naman si Yumi dahil sa tensyon na namamagitan sa kanilang apat. Nakita niya rin ang pagkalungkot ng maganda at maamong mukha ni Happy. Biglang nawala ng sigla ang mukha nito. Yoshi. Tawag ni Happy sa pangalan ni Yoshi, ngunit parang hindi nito naririnig dahil nakatingin lang si Yoshi sa kanya. Yoshi, mauna na kayo ni Happy umuwi. May pupuntahan pa kasi kami ni Kuya Terence. Alam ba ni Ate Fiona na magkasama kayo ng kuya ko? Mahinang tanong ni Happy sa kanya. Base sa pananalita nito, ay tila ayaw na agad nito sa kanya. Para bang hindi ito friendly pagdating sa kanya. Marahil pinagsisilusan siya nito ng husto. Kakaiba rin ang tingin nito sa mga paper bags na hawak ni Terence. May kutob ito na para sa kanya ang mga shopping bags na iyon. Iniisip kaya nitong gold digger siya? Sana naman hindi. Gusto pa naman sana niyang maging kaklos ang kapatid ni Terence dahil mukhang mabait ito. Ang problema nga lang ay para bang may silos na itong nararamdaman sa kanya dahil lamang kay Yoshi. Oo, alam ni Ate Fiona. Nahihiyang sagot niya kay Happy. Umuwi na tayo, Yumi. Ako nang maghahatid sa'yo. Let her go. Si Terence na mismo ang nagtanggal ng kamay ni Yoshi sa kanyang braso. Mainitin pa naman ang ulo ni Terence
Kaya minabuti na ni Yumi na ilayo ito kay Yoshi. Yoshi please, kayo na lang muna ang umuwi. Sambit niya habang pinipigilan niya si Terence na mapuno kay Yoshi. Baka kasi sapakin nito ang binata at wala na siyang magawa. Pero may pupuntahan pa kami ni Terence. Mag-ingat kayo sa pag-uwi nyo. Nagmadali na siyang ilayo si Terence sa kinatatayuan ni Yoshi at Happy. Baka kasi magpang-abot pa ang mga ito. Minabuti na lang niyang hilain palayo sa mga ito ang boyfriend niya. Sabi sa'yo baka may makakita sa atin eh. The nerve of that monkey. Anong karapatan nun hawakan ka? Nanggigigil ako, baby. Pasalamat siya. Good mood ako ngayong araw na to. Wala ako sa mood manapak. Kunot noong sabi ni Terence nang makalayo na sila sa dalawa. Hindi naman sila sinundan ni Yoshi dahil sa tingin niya naunawaan na nitong nagkabalikan na sila ni Terence. Dismayadong nga ang gwapong mukha ni Yoshi kanina habang nakatingin lang ang mga ito sa kanila. Samantalang si Happy naman ay tila mas naiinis sa kanya. Iniisip siguro nitong inaagaw niya si Terence sa mismong ate niya. Baby, hayaan mo na. Tara na sa iba na lang tayo kumain ng lunch. Hindi talaga tayo pwede sa public places. Paano kung sila mama o sila ate Fiona na ang makakita sa atin sa susunod? Sige, doon na lang tayo sa kondo. Mag-take out na lang tayo. Mula sa pagkakakunot ng noo ni Terence ay para bang bigla itong nasabik. Tinaasan niya tuloy ito ng isang kilay. What? Napapangiting tanong nito sa kanya. Alam ko yung mga ngiti mong ganyan, Terence ha? Napatawa tuloy ito. Matik na yun, baby. Pilyong sabi nito bago siya nito inakbayan. Oy, huwag kang umakbay sa akin, adi ka ba? Baka makita tayo ng kapatid mo. Hayaan mo siya. Hindi naman sumbungira yon. Iyakin nga lang. Mukhang type ng kapatid mo si Yoshi ah. Walang test eh. Ang sama mo. Gwapo naman si Yoshi ah. Huminto sa paglalakad si Terence. Napatingin siya rito. Nais niyang matawa dahil nakabusangot ang gwapo nitong mukha. Nainis yata ito dahil sinabihan niyang gwapo ang mukha ni Yoshi. Totoo naman eh. Gwapo na yun sa'yo, parang bakla. Ang payat-payat tapos parang nakapikit palagi. Ginaya pa ni Terence ang pagiging singkit ni Yoshi. Natawa tuloy siya dahil lumalabas ang pagiging bulo nito dahil lamang sa pagsisilos. Uso ngayon ang kagwapuhan ni Yoshi. Isang sabi mo pa ng gwapo yung unggoy na yon. Hahalikan kita dito sa mall. Natawa na siya ng tuluyan dahil napaka-cute pala nito ang magsilos. Nagkakandatulis ang nguso nito at halos magsalubong ang mga kilay. Tara na nga, babawi na lang ako sa iyo sa kondo. O maliwalas naman ang mukha ni Terence dahil sa sinabi niya. Napangiti agad ito at bahagyang napakagatlabi pa. Let's go! It's showtime!